ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakaambusyan sa kalsada dahil sa paghihigante ni Carlos. Susugurin nila ang Apex para makuha at mapaghigantihan sina Annalyn, Lynette at RJ. Mas gugustuhin na lang ni Carlos na mawala na lang sa mundo si Lynette kaysa mapunta siya kay RJ. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nilaglag ni Zoe si Moira kina RJ. Nakipagkita siya sa mami niya para mapusasan at ipahuli sa mga pulis. Nung una, hindi pa makapaniwala si Moira. Gulat na gulat siya. Galit si Moira. Kaya pala panay ang sorry ni Zoe sa kanya. Maya-maya ay sumulpot sina RJ, Annalyn at Nushi. Naipit na rin si Moira, kaya nilaglag niya rin si Zoe kina RJ. Sinumbong niya na si Zoe ang may dahilan kung bakit namatay si Don Pepe. Natahimik ang lahat, pero hindi naniniwala si RJ sa kasinungalingan ni Moira. Ang pagkakaalam ni RJ ay gumagawa na naman ng kwento si Moira para mandamay ng kasalanan. Hanggang sa kuhanin na nga ng mga pulis si Moira. Binantaan ni Moira si Zoe na babalikan niya ang anak. Ganon rin si Nushi. Itinatakwil ni Moira sina Zoe at Nushi bilang anak at kapatid niya. Nagkaiyakan naman sina Zoe, Annalyn at RJ. Nakuha na naman ni Zoe ang loob ni na RJ at Annalyn. Humingi ng tawad si Zoe sa lahat at sa dami ng mga kasalanan niya. Pinatawad naman siya ni na RJ at Annalyn. Nagtitiwala na naman sila kay Zoe. Samantala, hinuli na rin si Carlos ng mga pulis sa ibang lugar. Nabigla si Carlos dahil na-corner na siya rito. Pinusasan na rin siya sa mga kamay ng nakatalikod. Maya-maya may mga armadong lalaki ang nakipagbarilan sa mga pulis para iligtas siya. Ang mga armadong lalaki na ito ay kasabwat ni Carlos na nakilala niya noon. Sila ang mga kasamahan ng taong bumaril kay Dax. Nakontak agad ni Carlos ang mga lalaki dahil nakakaramdam na si Carlos na nalalapit na siyang mahuli ng mga pulis. Nagkaroon ng barilan at unti-unti may lumapit kay Carlos para protektahan siya at mailayo sa lugar ng barilan. Ligtas na siya. Nagsimula na silang tumakas. Pinaalala ni Carlos sa kasamahan ang plano niyang paghihigante. Uumpisahan nila kay Moira. Nabalitaan ni Carlos na niradyo ng pulis na nahuli na si Moira. Gusto ni Carlos na makaganti agad kay Moira. Aabangan nila ang mobil na sinasakyan ni Moira para mapatay kasama si Moira. Hanggang sa nakita na nga nila ang mobil at inumpisahan na nilang ma-ambush ang sasakyan. Nakipaglaban ang mga pulis na umi-escort kay Moira. Pero hindi nakaligtas ang mga pulis sa mismong sinasakyan ni Moira. Napuruhan sila. Masayang-masaya si Carlos dahil nasaksihan niya na tumigil sa pag-andarang mobil at sigurado siyang natigok sa loob si Moira. Nabalitaan na Lynette at Josa ang pagkakahuli kay Moira. Natuwa sila dahil sa wakas ay makukulong na ulit si Moira. Mapagbabayaran na niya ang lahat ng mga kasalanan niya. Nagpasya sina Lynette at Josa na sundan sa presinto si Moira para masaksihan nila ang pagkakadetine ni Moira. Susumbatan nila si Moira na kahit ano pang klase ng pagpapanggap ang gawin niya ay lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Nagmadali silang magpunta sa presinto. Pagpasok nila sa loob, tinanong nila agad ang detalye ng isang babaeng nahuli. Hinahanap nila si Moira Rotacio sa presinto. Nabigla sila dahil wala pa raw ang hinahanap nilang babae. Sabi ng mga pulis na naroon, may nahuli na nga sina General Mark at papunta na sa presinto. Desidido sina Lynette na maghintay dahil excited silang makulong si Moira. Mga ilang sandali pa, dumating na sina General Mark. Humahangos na parang may pinagdaan ng laban. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Napatayo sila ni Josa para tanungin dahil nagtataka sila bakit walang kasamang Moira ang mga pulis. General Mark, ano pong nangyari? Asaan si Moira? Bakit wala pa siya rito? Mabilis na sumagot ang pulis. Bad news, naambush ang sinasakyang mobil ni Moira. Gulat na gulat sina Lynette at Josa. Paano nangyari? Ano po ang dahilan ng pang-aambush? Mga kasamahan ba ito ni na Moira na niligtas siya mula sa inyo?
napapailing ang pulis. Hindi pa niya alam ang isasagot niya. Itinawag agad ni Lynette kay RJ ang balita. Galit na galit si RJ sa narinig. Narinig din ito ni Annalyn. Nagkatinginan silang mag-ama. Bigla silang nagduda kung sino na naman ang tumulong kay Moira para makatakas. Dahil may history na si Zoe na sinungaling at si Zoe lang naman ang kamag-anak ni Moira na binabalik-balikan at maaasahan ni Moira, si Zoe rin agad ang naisip ni na Annalyn na posibleng tawagan nito para ipaalam ang mga hakbang ni Moira. Si Zoe ang posibleng nakakaalam kung ano na ang kalagayan ng mami niya. Naalarma si Annalyn. Nung makita ni Annalyn si Zoe, agad niyang tinanong si Zoe kung may alam ba siya sa pagtakas ng mami niya. Nagulat si Zoe dahil sigurado naman siyang hindi na niya kinakausap pa ang mami niya dahil malaki ang galit niya rito. Naghintay pa ng mga ilang sandali sina RJ at Annalyn na baka may balita naman ng mga pulis tungkol sa kinaroroonan ni Moira. Hindi pa rin mapalagay si Annalyn. Nagduda siya kung totoo bang walang alam si Zoe sa kinaroroonan ng mami niya, kaya kinulit na naman niya si Zoe kung kinontak na ba siya ni Moira. Tinanggi ni Zoe ang paratang ni Annalyn dahil wala na siyang pakialam sa mami niya. Nakita naman nila na trinaydor na niya ang mami niya, kaya walang dapat ipag-alala sina Annalyn kay Zoe dahil hindi na siya kumakampi kay Moira. Gusto na ni Zoe na magbagong buhay. Umalis na si Zoe pero nakatingin si Annalyn kay Zoe na may halong pagdududa. Sa pagbibiyahe ni Carlos, sinabi niya sa mga tauhan niya na kailangan nilang balikan ang mga taong gusto niyang gantihan, sina RJ, Lynette at Annalyn. Lahat ng pera ni Carlos ay handa niyang ibigay sa mga tulisan para lang makita niyang patay na ang mga taong kinamumuhian niya. Kung hindi man magiging sa kanya si Lynette, mas gugustuhin na lang niya na mawala na lang siya kaysa pakinabangan pa ni RJ. Mas maganda kung sabay-sabay na silang mag-anak ang mamatay. Inutusan ni Carlos ang mga lalaki na sugurin nila ang Apex dahil naroon ang lahat ng taong gusto niyang mabura sa mundo. Agad namang sumunod ang mga tauhan niya. Nagmadali silang pumasok sa Apex. Tinutukan nila ng barelang security guard hanggang tuloy-tuloy silang lahat na pumasok sa ER. Nabigla ang lahat ng mga nurse, doktor at mga pasyente. Lahat sila ay takot na takot. Hindi nila maintindihan ang biglaang pangyayari. Sumigaw ang isang lalaki. Pinapaluhod ang lahat. Nagsipagsunuran naman sina Nurse Karen, Doc Joanne at Doc Luke. Sumigaw ang pinuno ng mga lalaki at hinahanap sina Annalyn, Lynette at RJ. Kailangan nilang madala sa harapan nila ang tatlo para hindi sila masaktan lahat at hindi sila lahat madamay. Kinuha ng isang lalaki si Nurse Ivan para tulungan silang dalhin sina Lynette sa kanila. Takot na takot si Nurse Ivan. May nakatutok na baril sa kanya kaya sumunod na rin siya agad. At yan ang mga pakakaabangan natin sa nalalapit na katapusan ng Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.